JJ galit kay Ansing dahil hindi sinamahan si Oliver sa simbahan. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga kadadis Frankie, ang point ng karamihan, naawa sila sobra kay Oliver dahil po sa kapabayaan ng kanyang pamilya. Kahit ngayon nakikita ng karamihan na medyo kaya na maging independent ni Oliver, pero wag po walang masyado magtiwala sa slow recovery ni Oliver. So kailangan pa rin may mag-monitor nito punto por punto. Wag maging kampante. Alright? Kasi mga ka-idol, ang nanyapas katulad po nila na may problema sa kaisipan, hindi natin alam mga ka-idol. Ano lang po tayo, be ready na lang, lalong-lalo na sa pamilya ni Oliver. Ngayon, mga ka-idol nang nakilala at napansin, ika nga, ni Daddy nalaman ni JJ na palagi pumunta sa simbahan kung saan-saan, hindi ito sinasamahan ni Ansing, na siya naman nag-promise, siya naman kay Daddy Frankie na siya mag-aalaga nito at magbumonitor punto por punto. Yan po mga ka-idol ang kinagagalit ni JJ ngayon. Ikaw nagpresenta, ikaw yung nakiusap kay Daddy Frankie na ikaw mag-aalaga kay Oliver. Plus ngayon, pinapabayaan mo na. Yung po mga katanungan ng karamihan ni JJ kay Ansing punto por punto. Wag mong wag mong pahayaan na maglabas-labas si Oliver kahit saan. Kahit saan na siya pumunta, kailangan mo rin sundin at i-monitor kung saan ito punto por punto. Wag mong hayaan na kahit saan man lang, okay lang sana kung sa simbahan. However, kung makapunta si Oliver sa mga taong grupo na yung may na gumagamit ng mga pinagbabawal sa kanya, katulad ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, yan po mga ka-idol ang inaayawan ng nagmamahal kay Oliver. Yung po dapat ang binabantayan ni Ansing, hindi yung groceries at hindi yung kung ano ang makukuha niya kay Oliver. Kasi ang napapansin tuloy ng mga karamihan mga ka-idol, ang binabantayan ni Ansing kay Oliver, hindi si Oliver kundi ang groceries at ang mga nakukuha nito blessing sa punto por punto. Anong masasabi niyo po guys doon? Please comment section below. At sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. And of course, kapag nawala si Ansing, tatahimik sa buhay sa bahay ni Oliver. So well mga ka-idol, yung point po yun mga ka-idol, na maraming tumututol na si Ansing talaga tumira doon sa bahay ni Oliver. Ang problema mga ka-idol, wala pa dapat pagkatiwalaan si Daddy Frankie na ibigay ito kay JJ, kasi si JJ wala lagi sa bahay. Alam naman natin sa mga sa maintenance, may time ito sa pag-iinom. Ang tanong ng karamihan, napapainom talaga on time ni Ansing ang gamot ni Oliver? Kasi katulad, okay lang sana kung may panggabi, pang-umaga. However, kung may alas 2, alas 3 sa pag-iinom, alas 10, di ba may ganong mga maintenance mga ka-idol? Maraming gamot pero iba-ibang oras. Okay lang sana kung isahang inuman na lang, isang oras lang, okay lang, walang problema. Pero sa napapansin katulad kay Oliver, may time talaga sa pag-iinom ng gamot mga ka-idol. Yun ang tinakatakutan ni Daddy Frankie, na mayroon talaga family relative na mag-assist kay Oliver sa pag-inom ng gamot. Yun lang naman pong pinoproblema po doon ni Daddy Frankie. Kaya nga pinaubayan na lang ni Daddy Frankie ang si Oliver. Pinaubayan ni Daddy Frankie si Oliver sa mga kapatid nito dahil napapansin na naobserbaran ni Daddy Frankie na sila lang makakatulong nito, wala nang ibang tao. Ang problema po mga ka-idol, mas nakakatulong patuloy ang ibang tao kaysa sa kanyang pamilya. Nakakatulong patuloy ang ibang tao kaysa sa kay JJ at kay Ansing. Dahil sabi pang karamihan, naobserbahan ng karamihan, ang inaabangan lang, ang binabantay lang ni Ansing
yung mga sponsor, yung mga bigay naibigay kay Oliver, at saka yung groceries. Yun lang ang binabantayan ni Ansing. Pero yung care kay Oliver, hindi daw ito nababantayan at ito'y napapabayaan. Please comment section below mga ka-idol kung anong mga reaction and opinion regarding po dun mga ka-idol. Kasi yun po ang naging hadlang kung bakit medyo nagiging toxic na rin ang sitwasyon, ang estado ni Oliver sa panahon ngayon sa likod ng kanyang pamilya. While doon kay Daddy Frankie, flag fresh si Oliver, ika nga. Positive ang isipan, walang iniisip kung ano-ano. Pero dito sa poder ng pamilya nila tuloy na pursuso na kapamilya nila, toxic si Oliver mga ka-idol. Sobrang toxic na hindi akalain ng karamihan na may ganong palang pamilya na walang pakialam kung ano ang nangyayari sa nasasakupan nilang pamilya. Katulad kay Oliver na nakikita natin na pinag-aaway lang naman nila yung groceries, hindi yung kapakanan and maprotektahan si Oliver. Ang inaaway lang nila si JJ Ansing. Actually, hindi naman si JJ naghahabol dun sa groceries. Ang nakikita ko ang nakikita ko po doon mga idol si Ansing, pinagraramutan ni Ansing si JJ. Ngayon, ang ni JJ, parang anong Tagalog na dinuduroy? Anong Tagalog sa dinuduroy? Parang dinuduroy ni JJ si Ansing kasi nga pinagraramutan nga siya. Na dapat nga na sila ang may alaw niyan. Sabi nga ng karamihan na wag nang dalhin ang groceries, na lang sa bahay ni Oliver. Kung sino ang in charge, yun ang ibibigay ang susi. Ang problema mga ka-idol, walang tiwala si Ansing kay JJ. Dinala ang mga groceries sa bahay nila dahil baka daw maubos ni JJ ang groceries nito punto por punto. Yan po mga ka-idol na mas lalong maraming nagalit kay Ansing dahil sa ugaling gahaman at maramot. Mabuti lang siya kung siya ang maging maramot. Pero however, kung siyang pagraramutan, nako mga ka-idol, nagiging tiger. Nagiging tiger at hindi mapakali, sobrang stress. So alam naman natin na laging binagbinaga ni Ansing ang kanyang mga pamilya kung nagpapakain ito kay Oliver. Lalong-lalo na kung ito'y mga canned goods, spam, di ba yung mga ganun ang laging binibili kay Oliver. Ngayon, ang mga nangyari po dyan mga ka-idol, si Ansing walang ginagawang pagulay-gulay man lang, bumili ng isda, makihigup-higup man lang ng sabaw. Di pa ang nangyayari po mga kadadis Frankie, umaasa lang din si Ansing sa groceries na yun ay papakain lang din kay Oliver. Yan po ba makakatulong kay Oliver? Hindi po mga ka-idol, walang sustansya po yun mga processing foods po, nako. Oo, less vitamins mga ka-idol, less protein po resistensya po mga ganyan mga ka-idol, mga pagkain na mga processing food. Kasi mas maganda po mga ka-idol kung sa bayan ni Ansing, sampol may sardinas, yung mapang mahirap na luto. Dahil even dito sa probinsya, halimbawa, yung sardinas, lagyan ng talbos na kamuti, lagyan ng sabaw para makahigop si Oliver na malaom-laom. Di ba yung mga ganon? Or else yung spam, or yung spam, prito lang, sapat na. Yung mga pwedeng i-recook, pwedeng halo-halong kung ano-ano, pwede yun mga ka-idol, makakatulong po yan. Hindi yung aasa lang sa noodles, hanggang noodles ibigay kay Oliver, yung ganon. Awal ba pasit kanton, maglutong pasit kanton, hanggang doon lang, wala nang ginagawa mga ka-idol. Kasi kung anong nakikita ni Ansing sa mga groceries nilang ibinibigay kay Oliver, hindi man lang nagugulay-gulay, hindi man lang bumibili ng isda at kahit paano makahigop-higop si Oliver ng sabaw, yung ganong way. Yung punto ng karamihan na si Ansing, nakikita nila na walang pagpapahalaga at hindi mahal ni Ansing si Oliver. Dahil sa lahat, inaasa lang sa mga bigay-bigay ng ibang tao. Wala kang mapapansin na mismo si Ansing ang gumawa ng hakbang na makatulong siya sa sarili niyang kapatid at sa sarili niyang bulsa. Walang ganon si Ansing mga ka-idol. Kaya po mga ka-idol, marami po ang nagagalit. Kahit si JJ po mga ka-idol sa kapabayaan niya na naglalakad-lakad si Oliver sa labas na hindi sinusundan ni Ansing, hindi minumonitor ni Ansing. Nakakapansin na lang si JJ
kung may nagsusumbong na ibang tao na kapitbahay nila na si Oliver nandun sa kapitbahay nila. Ang ano lang naman doon mga ka-idol, mainiiwasan lang baka si JJ, si Ansing, si Oliver rather, makapunta sa grupo na nagiinuman, so hindi maiwasan na painumin at manigarilyo. So alam naman natin na naninigarilyo si Oliver. Ang iniiwasan lang dito na wag muna ngayon. Kung mas better, wag nang mag-smoke si Oliver dahil hindi po yan makakatulong sa kanyang medication. Ngayon, yun lang naman iniwasan mga ka-idol na mangyari. Kaya ang gusto ni JJ na lahat ng mga hakbang ni Oliver dapat sundan-sundan ni Ansing. Total siya naman ang nakakakuha kung anong groceries mayroon si Oliver. Mas malala, mas maano pa nga eh. Kung pagsusumahin natin mga ka-idol, mas marami ang nakuhang blessing si Ansing kaysa kay JJ. Dahil simulat sa una kilala ni Daddy Frankie si Ansing, lagi itong humihingi. Lahat na lang ng bagay, pamasahe man yun sa puntang pauwi, galing sa shelter, kay Daddy Frankie pa rin. Hanggang kinuhanan at naghingi na siya ng pabor na kumuha ng budget ni Oliver. Para sa hindi naman po yan obligasyon ni Oliver. Yung mga obligasyon nila, ang problema kay Ansing mga ka-idol, sinasamantala. Parang iniisip nga, nagtatrabaho si Oliver during that time sa kay Daddy Frankie, sa poder ni Daddy Frankie. Hindi iniisip ni Ansing na gumagawa lang si Daddy Frankie ng paraan para din hindi rin siya mahirapan din na marami magbigay ng sponsor punto por punto. Ngayon, marami na nagbigay ng sponsor kay Oliver para sa kanyang malilikom na kwarta. Ay naku mga ka-idol, hindi tumigil si Ansing na makakuha siya ng dahan-dahan hanggat ito'y sabi ko maubos. Sabi ko pa nga sa inyo mga ka-idol na si Ansing hindi yan titigil kapag hindi niya makuha ang gusto niya. Katulad ngayon na si Daddy Frankie ilang linggo na sa Mindanao ngayon dahil sa pagtulong ng ibang tao. So ang point ng karamihan mga ka-idol, si Ansing nag-iiba na ang ugali ngayon. Parang napapabayaan na si Oliver dahil wala na siya mahuhututan na pera at hindi pumupunta si Daddy Frankie, even the team Daddy Frankie. Kaya na-miss na ni Oliver ang team ni Daddy Frankie na yun lang naman ang kanyang nakakasundo. Kaya wala si Oliver kung nandyan sa poder ni Ansing, ay naku mga ka-idol, toxic at negatibo ang pang-iisip, puro galit, sigawan and whatsoever. Kaya nga alam naman natin na nakakatawa lang si Oliver kapag Team Daddy Frankie ang kanyang nakakasama dahil nabuksan muli ang buhay ni Oliver, pangalawang buhay ni Oliver sa kapabayaan ng kanilang pamilya dahil po sa Team Daddies. Ang Team Daddy Frankie ang gumawa sa gabay ni Daddy Frankie punto por punto. Kaya mas magaan ang loob ni Oliver sa Team Daddy Frankie, hindi sa kanyang pamilyang mapagsamantala. Ang mission lang naman ni Kuya SMB magkaisa magtulungan para maging solido Daddy's Frankie community sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Again, Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli, God bless. Mabuhay tayong lahat at ingat lagi. I love you all.